Magandang araw sa inyo mga kasasakyan. Pasensya na kayo at ngayon lang po ulit ako napablog. Naging busy lang po ako nung nakaraang araw at medyo tinamad na rin po ako mag-edit ng mga videos. Bigyan nyo naman ako ng inspirasyon mga kasasakyan para ipagpatuloy ang aking nasimulan. Kasi po ako po yung taong tamad, yung tipong pahiga-higa lang sa Pinas nung nandoon pa ako. Nagtataka nga rin po ako mga kasasakyan kung bakit ako napadpad dito sa South Korea. Kasi po wala naman po akong alam sa trabaho. Bihira po ako makapagluto sa bahay noon. Buti na lang naging independent ako pagdating ko dito sa South Korea. Lahat ng mga hindi ko nagagawa sa Pilipinas, nagagawa ko na dito. Kasi kahit tamad ka, kailangan mo pa rin piliting gumawa kasi mag-isa ka lang dito. Ikaw lang ang tutulong sa sarili mo para mabuhay ng maayos. Kahit ako nagkakasakit dito, pinipilit ko pa rin magtrabaho kasi ikaw lang din naman ang tutulong sa sarili mo. Kahit ganun pa man po mga kasasakyan, hindi ko po iniinda ang sakit dahil marami pa po akong pangarap sa buhay at plano sa aking pamilya. Akalain nyo mga kasasakyan yung pahiga-higa lang dati, kumikita na ng malaki dito sa South Korea. Kaya kayo kung may mga pangarap, ituloy nyo lang yan. Wag na wag kayong susuko kahit na minamaliit yung kakayahan mo. Alam nyo mga kasasakyan na yan ang magdadalo sa inyo pag abot nyo ng mga pangarap nyo dahil meron kayong pinaghuhugutan sa buhay. Balik tayo sa usaping sahod. Dito nga pala sa South Korea, sahod na minimum wage na 80,000 mahigit. Kaso sa 80,000 mahigit na yun mga kasasakyan, marami pa rin kinakaltas doon. Nandoon na yung income tax, resident tax, health insurance, national pension, accommodation, tubig, kuryente, internet, at marami pang iba. Depende pala sa magiging amo kung magkano ikakaltas. Pero yung tax, health insurance, national pension, mandatory talaga yung ikinakaltas kada buwan. Sa mga bahay, tubig, kuryente, internet, depende na lang sa amo kung papabayaran kayo o hindi. Kaya yung 80 plus na sahod mo kada buwan, pumapatak na lang ng 60 to 70,000 pesos. Pero malaking bagay na rin yung mga kasasakyan. Diba sinasabi ko sa inyo, hindi nyo naman to kikitain sa Pinas. Kahit tugot pawis kayo sa pagtatrabaho. Dito sa South Korea, kahit na pagod ka, kumikita ka na ng malaki. Pagtitiis ka lang naman ng ilang taon. Hindi ko po minamaliit ang bansang Pilipinas, pero yun po yung realidad. Kung gusto mo talagang mabago ang buhay mo, huwag kang umasa sa ibang tao. Kasi yung ibang tao, sila pa yung magpapahamak sa pag-abot ng mga pangarap mo. Kaya kung magdidesisyon ka, isipin mo muna ng mabuti. Para pagdating ng panahon, hindi ka magsisisi sa huli. Pero sa totoo lang mga kasasakyan, di ko po talaga pangarap ang mag-South Korea. Pangarap ko po yung ibang bansa, pero South Korea hindi po. Naging pangarap ko lang po ito kasi po yung mga kapatid ko po ang nagbigay inspirasyon sa akin para makarating ako dito. Nakita ko po ang dedikasyon at tiyaga nila para maabot nila ang mga pangarap. Kaya ako nagdesisyon na lang mag South Korea dahil gusto ko rin subukan ang lahat ng naranasan nilang hirap. Pero yung hirap na yung mga kasasakyan, may kapalit na sarap at ginawang pamumuhay. Pero ako ngayon mga kasasakyan, di ko masasabing tagumpay ako or masagana na sa pamumuhay. Kasi wala pa akong isang taon dito at meron akong priority na dapat munang unahin. Isipin nyo na lang mga kasasakyan, kapag naabot nyo ng mga pangarap nyo sa buhay, ma-afford mo na rin yung mga dapat mong bilhin kahit gaano pa to kamahal. Pero kailangan mo pa rin magtipid para hindi habang buhay nasa ibang bansa ka. Malungkot din po kaya kapag nag-iisa ka dito. Wala kang makausap, wala kang makakwentuhan, at walang magpapasaya na tunay na kaibigan at pamilya. Ginagawa ko ang lahat ng ito para sa aking pamilya at para sa inyo na rin mga kasasakyan. Kahit papaano gusto ko rin makatulong sa inyo kahit maliit na halaga at magbigay ng inspirasyon. Basta isipin nyo na lang, wag na wag talaga kayong susuko sa inyong mga pangarap sa buhay. Para pagdating ng panahon, hindi na kayo maliitin ng mga tao. Sila na mismo ang lalapit sa inyo para humingi ng tulong at magpapakita sa inyo ng magandang motibo. Suggest na lang din kayo sa akin kung anong next kong ipa-vlog at kung ano pang gusto nyong malaman about dito. Minsan wala na talagang maisip kung ano talagang gusto nyong malaman. Kaya comment na lang kayo sa comment section kung anong gusto nyo pang malaman at gagawan natin ang paraan para ma-vlog natin. Oo nga pala, malapit na ang registration ng exam sa South Korea. Gagawa rin ako ng vlog kung paano mag-apply dito sa South Korea. Ito ay para sa mga hindi nakakaalam kung paano mag-apply nga ba. Gagawin natin ang lahat para mas maliliwanagan ang lahat. Hindi po ako professional na vlogger pero sisikapin po natin na mapaganda at mapaayos ang ating video para sa ikagaganda ng resulta. Wala pa lang po akong time ngayon kung paano nga ba mapapaganda yung mga videos. Kaya ko naman talagang i-edit pero wala pa talaga akong oras. Kaya tis-tis muna tayo sa mga ganitong videos. Sana suportahan nyo pa rin po ako hanggang sa huli. Gagawin ko po ang lahat para makatulong po sa inyo. At bago nga matapos ang videong ito, shoutout muna tayo kay Idol.
Maraming salamat sa inyo mga kasasakyan. Kahit walang kakwenta-kwentang video kong ito, ay handa pa rin ang iba na ako ay suportahan. Hanggang dito na lang muna mga kasasakyan. Hanggang sa muli, paalam!